Ang vlog na ito ay tungkol sa buhay at mga akda ni Amado V. Hernandez at isang uod. Si Amado V. Hernandez ay pinanganak noong Setyembre 13, taong 1903. Sa Sagrada Familia sa Hagonoy, Bulacan. Ngunit lumaki siya sa Tondo, Maynila. Siya ay isang batang ama at nagkaanak siya sa maagang edad. Kinilala siya rin bilang pambansang alagad ng sining para sa panitika. Noong kanyang kabinataan, nagsimula siya magsulat sa wikang Tagalog para sa pahayagang Matawan. Nang lumaan siya, ay nagsulat siya para sa pagkakaisa at naging paglugod para sa pabuhay. Noong taong 1922, siya ay naging bahagi ng samahang pampanitikan na Aklatang Bayan. Sinalaysay ni Hernandez sa kanyang mga akda ang pakikibakan ng mga manggagawang Pilipino. Minsan, siya ay napiit dahil sa salang sedasyon. At habang nasa kulungan, sinulat niya ang Isang Dipang Langit, isa sa mga mahalaga niyang tula. Naipakulong din siya ni Pangulong Epidio Quirino dahil sa bintang pagiging mapanghimagsik. So si Amado Hernandez, siyang Makata noong panahon ng sinakop tayo ng Hapon, di ba? Oo. Kasi yung kanyang mga tula may tulad sa mga bayani dati, gaya ni Jose Rizal at ni Andres Bonifacio. So nagsusulat siya para sa kalayaan natin. Oo, nagsasabi siya para sa kanya. Ano yung mga tula? Mga tula niya, ang ilan dito ay ang bayani, niyabisa niya ang kuntuyo na ang luha ng inang bayan. Alam ko yun. Ginawa Tapos, sabi ni na Huerto kanina na isang dipang langit. Oo, kasama yun. May pasang tula gaya ng mga Partolina at iba pa. May isa tayong nahanap kanina, di ba? Yung ang uod. Oo. Kakaiba yung titulo yun kaysa Oo, sa lahat ng mga titulo parang siya yung pinakakaiba kasi iba mga seryoso tapos bigla nila ang uod. Paano nga ba yung ang uod? Ang uod? Okay. Ang uod ni Amado V. Hernandez. Sa lagas na dahong nasabit sa tinik, sumilang ang isang uod na maliit. Ang pinakaduyay, supot na Supot. Ano? Supot. Supot ka! Pinakaduyay, supot na manipis, na uugoy-ugoy sa hangin malamig. Sa bahay na yayong ulilat, mapait, ang uod na munting natutong magtiis. Sa unang saknong, ang mismong ginagawa lang dito ay pinapakita ang tagpuan ng buong tula. Sinasabi dito ang mismong, ano ba tawag dito? Kukun? Ano Tagalog ng kukun? Bahay uod. Bahay uod? Yeah. Teka lang. Bahay uod. Pinapakita ang bahay ng uod. At sa dami ng kaguluhan na nangyari sa kapaligiran niya, may isang maliit na uod na tila halos wala nang silbi o wala nang silbi. Pero nakatuon doon ang mismong tula. Sa buntong hininga ng katag-arawan, ang dahong may sapot ay biglang nabuksan. Ang kawawang ulod ng aking matanaw ay wala ni mata, ni bibig, ni kamay. Ang mahina't malambot na kanyang katawan at pausad-usad lamang kung gumalaw. Gumalaw. Pangalawang saknong, pinapakita naman ang pinag-uusapan ng tula, ang mismong uod. Siya ay walang mata, walang bibig at walang kamay.
Kaya halos masasabing mahina siya, walang kwenta at wala ring silbi sa mga kapaligiran niya at sa mundo mismo. Mula sa ibaba ng punong mataas, siya'y gumagapang marahan paakyat. Kung minsan halos ay malaglag, ngunit ang umaga noong namumudkadkad, siya'y nasa ubod ng isang bulaklak. Ang tao'y tila'y uod ding maliit, sumilang sa isang ulilang daigdig. Kahit walang pakpak, kahit walang bagwis, kanyang mararating kahit himpawid. Kung siya'y marunong gumawa't magtiis, walang karagatang hindi matatawid. Sa ikatlong saknong, sinasabi na ang uod ay nagpupursigi at nagtsatsaga. At sa ikaapat na saknong, ikinumpara ang tao sa isang uod. Dahil sinasabi nito na kahit mahina at maliit ang uod o ang tao, basta't may pagpupursigi at tiyaga, kaya nitong makamit ang kahit na ano sa kanyang buhay. Ano to? Alam ko yan. Ito, tawag natin. Base sa aking sinasalisik ay isang kabuti! Kabuti! Aking palagay, sinisimbolo nito ang Pilipinas! Pilipinas! At ito! Kahit maliit to, ito ay si Armando Fernandez na patuloy siya lumalaban sa kulay asal verde na halaman na ito mga hapon! Mga hapon! Mga hapon! Okay.